Good day, mga kayang master, eto na ang susunod na kabanata ni Mr. Daryl Darby pero bago ang lahat pa-like and share and subscribe ang ating channel, at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng kabanata, at eto na rin ang full chapter ni Mr. Daryl Darby kaya abang-abang na lang po sa iba pang mga kabanata. Marami pong salamat. Ang asawa kong tinitingala ng lahat, Kabanata 3231. Sa oras na ito, si Wang Ju ay nakaupo sa hall na may isang napakamadilim na mukha. Namatay si Wick, at nawala sa kanya ang isang kanang kamay. Bakit hindi magalit? Sa puntong ito, mabilis na lumapit si Rolston sa bulwagan, magalang na nakadirekta kay Wang Ju na nagsabi, "Wang Ju, Highness." Upang makita si Rolston, mabilis na nagtanong si Wang Ju ang nahuli na hangin ng bundok ay hindi. Si Rolston ay nagpapakita ng isang ngiti. Pagbubukas iyon ng aking bundok na hangin ay naglagay ng isang talampas, matangkad na bangin na peligro, nahulog si Daryl at namatay. Mabuti nang marinig ito, nakalantad si Wang Ju na may isang ngiti sa kanyang mukha, napakahinahon niyang sinabi, "Mahusay, asshole Daryl, maglakas loob na maabot ang atensyon ng aking kapatid, tulad nito, mura talaga ito para sa kanya." Sa pamamagitan nito, nag-post si Wang Ju kay Rolston. "Kinawayan ng kanyang kamay, marami kang nagawa sa tanggalin mo si Daryl. Ngayon ay gagawin kitang Duke of Rolston, sige, makakabalik ka at makapagpahinga." Sandaling ito, labis na nasasabik si Rolston at mabilis na sinabi, "Salamat, kamahalan." Nang bumagsak ang boses, umatras siya sa main hall. Pagmamasid sa pag-alis ni Rolston, tumayo si Wang Ju mula sa trono. "Ang aking nakababatang kapatid na babae ay na-knockout ni Daryl at dapat gising na siya ngayon." Di nagtagal, pagdating ko sa lugar, nakita kong nagising na si Kelly. "Ate," mabilis na lumakad si Wang Ju at nagtanong ng may pag-aalala, "Ano ang nararamdaman mo ngayon?" Sa oras na ito, si Kelly, na mukhang medyo mahina, ay mahinang tumugon sa kabutihang palad, "Ano ang problema?" Huminga ng malalim si Wang Ju at ipinaliwanag ng detalyado ang nangyari kanina. Sa pagtatapos ng pahayag, galit na galit si Wang Ju, talagang mapuot ang Daryl na ito. Tinulungan mo siyang magsalita sa bulwagan dati, ngunit hindi niya nagpapasalamat, sa halip na magplano ng mali sa iyo, kung ano ang higit na nakakainis ay pinatay din niya si Wick. Ang Wang Ju ay nasaktan sa pag-iisip ng malubhang pagkamatay ni Wick. Narinig ito, nanginginig ang katawan ni Kelly, at natigilan siya. Si Wick ay pinatay ni Daryl sa sandaling ito. Huminga ng malalim si Wang Ju at nagpatuloy. Gayunpaman, ang Daryl na ito rin ay namatay na mahulog sa malaking bangin. Nanginginig ang puso ni Kelly nang marinig niya ito, at naramdaman niya ang pagbuzz ng utak niya. "Daryl ay patay din ito." Ang buong 10 segundo, bumagal si Kelly at dahan-daang sinabi kay Wang Ju, "Kapatid, sa palagay ko dapat na naiintindihan mo si Daryl, hindi siya ganoong klaseng tao. Sa gabi ng pagiging pinangalanan ng isang kabalyero ng korte ng hari, nakita ko si Daryl na nag-iisa. Sa mga oras na yun, si Daryl ay magalang at banayad, kaya paano siya magiging isang erotic?" Sumimangot si Wang Ju, labis na hindi nasisiyahan. "Ate, bundok na hangin upang samantalahin kapag naligo ka, ikaw ay mabibigla. Ngunit upang matulungan kang kausapin niya, pinatay niya si Wick, hindi na ako makapaghintay na mabitay si Daryl." Sinabi, nag-isip ulit si Wang Ju ng isang bagay. Gayon din, nang lumaban sina Daryl at Wick sa isa't isa, gumamit sila ng napakasamang puting apoy. Hindi lamang yun, ngunit tinawag din ng isang malaking hayop na napakasama. Mula sa mga pangyayaring ito, siya at ang samahan ng dugo ay dapat na konektado. Hindi sumagot si Kelly, ngunit naisip, sa pag-iisip pa ni Wang Ju, mas galit siya na inutusan niya ang mga sundalo sa labas ng pintuan, "Tawagin mo si Doug ngayon." Sumama si Daryl kasama si Doug. Kung si Daryl at ang samahan ng dugo ay nagkakagusto, hindi maalis ni Doug ang relasyon. Maya-maya, nagmadali si Doug. Sa oras na ito, halos balisa si Doug. Bago makipaglaban si Daryl laban kay Wang Ju sa korte, alam na ni Doug ang tungkol sa pagtakas ni Daryl mula sa Atlantis, at pinadalhan ni Doug ang kanyang sinalig upang siyasatin. Bago maghanap ng balita, nagpadala si Wang Ju ng isang tao upang ipatawag siya. Pagpasok pa lang niya ng silid, nakita ni Doug si Wang Ju na nakatayo roon na may sobrang dilim na mukha, at ang maisla na mukha ni Kelly sa tabi niya ay puno din ng pagiging komplikado.
Ang buong silid ay napuno ng isang mapurol at nakalulumbay na kapaligiran. Kabanata 3232. Nang makita ang eksenang ito, bumilis ang tibok ng puso ni Doug at siya ay nerbiyos. Pagkatapos ay sumulong at maingat na sinabi nakita ni Doug ang kanyang mahal na hari. Doug, ang mukha ni Wang Ju ay malungkot, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Doug, at sinabi niya sa pamamagitan ng salita. Tanong ko sa iyo, sino si Daryl sa mundo? Paano mo nalaman, Few? Huminga si Doug ng malalim at maingat na sinabi na kilala ko sa Simon City, ang taong ito ay may kaalaman at may kakayahan. Ano ang relasyon niya sa Bloodhound Organization? Patuloy na tanong ni Wang Ju. Nanginginig ang puso ni Doug, at mabilis niyang sinabi His Royal Highness, si Daryl ay walang kinalaman sa Bloodhound Organization. Sinabi niya ito, mukhang seryoso si Doug, ngunit nagpanik siya. Sinabi ni Daryl dati na mayroong ilang koneksyon sa samahan ng dugo, ngunit alam ni Doug sa kanyang puso na ito ay ganap na hindi masasabi. Dapat mong malaman na ang samahan ng dugo ay isang sensitibong paksa sa 6 na punong-puno. Kapag inamin, siya rin ay kasangkot, bakit ba sigurado ka? Bahagyang pumulandet si Wang Ju at malamig na nagtanong. Namula ang mukha ni Doug, at hindi niya alam kung paano tumugon ng ilang sandali. Bang, nang makita na hindi ito masabi ni Doug, ganap na nagalit si Wang Ju, hinampes niya bigla ang mesa, at sumigaw. Gusto mo pang takpan si Daryl? Hindi ba sinasabi ko sa iyo na si Daryl ay bumagsak sa bangin at siguradong mamamatay? Ngunit ang bagay na ito ay hindi pa natatapos, kitang-kita ko ang pangkukulam na ginamit ni Daryl sa korte ng hari noon. Kung wala itong kinalaman sa samahan ng dugo, paano magkakaroon ng napakalakas na pangkukulam? Doug, bibigyan kita ng huling pagkakataon, sabihin mo ang totoo tungkol sa iyong nalalaman, kung hindi, ituturing kita bilang kasabwat ni Daryl at hatulan ka ng pagtataksil. Puff. Narinig ang huling pangungusap, si Doug ay namutla, at biglang naupo sa lupa. Ang pagtataksil ay isang malaking krimen, at ang buong pamilya ay hindi mapaligtas, at lahat sila ay bibitayin. Say it, nagngangalngal si Wang Ju, pinipigilan ng mas malakas ang bawat hakbang. His Royal Highness, nanginginig ang puso ni Doug, pinunasan ang malamig na pawis mula sa noo, at mabilis na sinabi si Daryl ay walang kinalaman sa samahan ng dugo. Kung tungkol sa kanyang pangkukulam, ipinasa talaga ito mula kay Lord Fuyi, ang Daryl na ito ay supling ni Master Fuyi 2,000 taon na ang nakalilipas. Seryoso, nangako si Doug kay Daryl na hindi ibubunyag ang kanyang pagkatao. Ngunit ngayon ay wala ng paraan, sa pamamagitan lamang ng pagsasalita sa labas ay maalis ang hindi pagkaunawa ng Wang Ju, at siya at ang kanyang pamilya ay maaari ring maligtas. Ano nang marinig ito, nagkatinginan sina Wang Ju at Kelly, gulat na gulat sa kanilang mga puso. Itong Daryl ang supling ni Lord Fuyi, ngunit ang pinakamaalamat na mahusay na figura sa Roland Continent sa loob ng 2,000 taon, halos lahat ng nasa Roland Continent ay hindi alam ito. Kaya lang nawala si Master Fuyi 2,000 taon na ang nakakalipas, kaya paano magiging mga inapo niya si Daryl? Sa pag-iisip tungkol dito, sinulyapan ni Wang Ju si Doug. Binibiro mo ba ako? Talaga, napalunok ni Doug ang susunod na laway, at mabilis na sinabi ito ang Daryl na hangin, siya mismo ang umamin. Ngunit gagawin niya ang isang uri ng pamamaraan ng Matrix, tulad ng paglabas sa isang sinaunang libro na inilarawan ng aking paborito. Sinabi ni Doug na ipaliwanag niya ng detalyado ang tungkol sa ang paggamit ni Daryl ng 8 diagram formation. Sa pagtatapos, nagpatuloy si Doug ang kanyang Royal Highness, kung pag-isipan mong mabuti ito, kung si Daryl ay hindi inapo ni Lord Fuyi, paano niya makakapagtaas ng ilang toneladang rebulto ng kabalyero? Ang buong Roland Continent, maliban sa para sa mga susunod na henerasyon ni Lord Fuyi, sino ang makakagawa nito? Nahulog ang tinig, si Kelly, na laging tahimik, ay hindi mapigil ang sabihin sa unang tingin sa Daryl na ito, naramdaman ko na iba siya. Kuya, natatakot ako na hindi mo talaga siya naintindihan. Kabanata 3233, pagkakita ng aking kapatid na sinabi na pareho, ang galit sa puso ni Wang Ju ay nawala ng walang bakas. Pinalitan ng hindi maipaliwanag na pagigting. Hindi ko rin naintindihan ang supling ni Lord Fuyi at tinanong ang kanyang mga nasasakupan na patumbahin siya mula sa bangin. Susunod na segundo, sumigaw si Wang Ju sa mga sundalo sa labas ng pintuan.
Mabilis, magpadala ng isang tao upang maghanap sa ilalim ng bangin. Dapat mong hanapin si Daryl. Sa oras na ito, patuloy na nagdarasal si Prince Wang sa kanyang puso, inaasahan na magiging maayos si Daryl. Sa kabilang panig, Sunset City, ang Sunset City, na matatagpuan sa timog kanlurang hangganan ng Duchy of Sun, at hangganan ng Duchy of Crescent, ay isang mahalagang kuta sa Duchy of Sun. Mayroong 6 na punong-puno sa Roland Mainland, at mayroong parating pag-atake sa mga punong-puno. Sa oras na ito, nagpadala ang New Moon Principality ng 50,000 tropa upang salakayin ang Sunset City. Agad na pinangunahan ng Panginoon ng lungsod ng paglubog ng araw ang mga gwardya upang labanan, at ang dalawang panig ay marahas na nakipaglaban. Narito lamang na ang hukbo ng bantay ng Sunset City ay may 10,000 katao lamang, at ang 50,000 tropa laban sa New Moon Principality ay masyadong malayo sa lakas. Pagkatapos ng isang laban, ang Sunset City ay halos hindi mapigilan. Gayunpaman, alang-alang sa kanyang mga tungkulin at karangalan, si Abel, ang Panginoon ng Sunset City, ay hindi sumuko, at pinangunahan ang kanyang mga tauhan na labanan, sapagkat alam ni Abel na ang Sunset City ay hadlang sa Principality of Sun. Kapag nawala, ang buong prinsipyo ng araw ay nasa panganib. Bang bang bang, ilang sandali ang dalawang panig ay nagpatuloy na pagharap sa bawat isa, at ang tunog ng mga banggaan ng sandata at pagngalngaw ay umalingaw-ngaw sa buong lungsod ng paglubog ng araw, at namula ng dugo ang mga lansangan na pula. Sa suntukan, maraming tao sa Sunset City din ang nawalan ng buhay na inosente. Paminsan-minsan, naririnig na umiiyak ang mga kababaihan at bata. Sa oras na ito, sa kalsada ng bundok sa labas ng lungsod sa paglubog ng araw, isang batang babae ang dahan-daang naglalakad. Ang figura ay payat at kaakit-akit, ang mga tampok sa mukha ay maganda, at ang buong katawan ay puno ng isang pambihirang ugali, tulad ng isang engkantada na hindi hawakan ang mga paputok ng mundo. Ito ay si Mia Ouyang, tulad ni Daryl, matapos na masangkot sa puyo ng gulo. Dinala din si Mia Ouyang sa kontinente ng Roland, at biglang dumating sa iba't ibang mundong ito. Hindi sanay dito si Mia Ouyang kahit saan, at sa parehong oras, patuloy niyang hinahanap si Daryl. Mariing naniniwala si Mia Ouyang na si Daryl ay hindi namatay sa puyo ng gulo, kundi pati na rin sa iba't ibang mundong ito. Ngayon, si Mia Ouyang ay dumaan sa Sunset City at pumasok sa isang maikling pahinga. Nang makarating na siya sa gate ng lungsod, nakita niya ang eksena sa harapan niya. Nanginginig ang katawan ni Mia Ouyang, hindi niya mapigil ang huminga, at natigilan siya. Nakita ko na sa paglubog ng araw na lungsod, dalawang hukbo ang nakipaglaban sa trahedya, ang dugo ay halos dumadaloy sa kalye, at maraming mga tao sa lungsod ng paglubog ng araw ay di na nakaligtas at nahulog isa-isa sa isang pool ng dugo. Nakita ni Mia Ouyang na isang 4 o 5 taong gulang na bata ay nakatayo sa kalsada na umiiyak, at ang kanyang pamilya sa tabi niya ay pawang nakahiga sa isang pulong may dugo, labis na nakakaawa. Nang makita ang eksenang ito, hindi masyadong nag-isip si Mia Ouyang, sumugod siya at hinawakan ang bata sa kanyang mga braso. Huwag kang umiyak o umiyak. Kahit na si Mia Ouyang ay isang diwata na pinalaki sa isang larangan ng ilusyon, mayroon siyang isang uri puso at ang pinaka hindi nakikita. Ang mga tao ay nagdurusa. Sa sandaling ito, malapit nang matapos ang mabangis na labanan sa Sunset City. Halos sinakop ng hukbo ng New Moon Principality ang buong Sunset City, at si Abel, na may libu-libong labi na natira, ay umatras sa isang eskinita at gumawa ng huling pagtutol. Hahaha, sa oras na ito, ang commander ng Crescent Army, si Eric, ay matagumpay na tumawa, at pagkatapos ay sumugod sa pag-order, grab all the people in the city. Ang tagumpay ay malapit na. Kapag nahuli lamang ang mga tao ay maaari nating kontrolin ang Sunset City. Para sa mga natalo na general tulad ni Abel, wala nang banta, kaya't hindi na kailangang mag-alala. Nang marinig ang utos, agad na nagsimulang mag-aresto ang mga sundalo sa ibaba. Sa maikling panahon, maraming tao ang natali ng 5 bulaklak at umiyak. Sa oras na ito, maraming mga Crescent soldiers ang nakakita kay Mia Ouyang at diretsyong sumugod. Ang mga kilay ni Mia Ouyang ay mahigpit na nakakunot. Nang walang pag-aatubili, ginamit niya ang kanyang likas na kapangyarihang espiritual at winagayway ang kanyang jade hand. Bang ilang Crescent soldiers, bago sila sumugod sa harap, sila ay napailing ng isang puwersa.
Kabanata 3234, nang makita ito, ang iba pang mga sundalo ay lihim na nagulat. Mukhang maisla ng babaeng ito, ngunit napakalakas niya ha. Sa sandaling ito, ang mga mata ni Eric ay nakakandado kay Mia Oyang, galit na sinabi. Ano ang isang matapang na babae, naglakas loob na labanan? Ang boses ay nahulog, at tumaas si Eric sa langit, kasabay nito. Isang malakas na sagradong kapangyarihan ang sumabog mula sa katawan ni Eric, at ang mahabang tibak sa kanyang kamay ay nagbalot ng isang nakasisilaw na ilaw, dumidiretso patungo kay Mia Oyang. Si Eric, ang mas mababang pantas ng lakas, ay sumabog sa oras na ito, na may isang kamanghamanghang momentum. Nang makita ang pag-atake ni Eric, kinagat ni Mia Oyang ng mahigpit ang labi at hindi man lang nagpanik. Bilang pinuno-pinuno, tungkulin mong labanan ang gyera, ngunit kung hahayaan mong saktan ng iyong mga nasasakupan ang mga inosenteng tao, ito ay isang kataksilan. Kung makilala mo ako ngayon, kahit na malas ka, isang malamig na tinig ang nagmula sa bibig ni Mia Oyang. Sa sandaling bumagsak ang boses, nakita ko ang isang ulap ng puting ilaw na nakabalot kay Mia Oyang, at sa parehong oras, isang nakakatakot na aura ang nabaliw sa mga kamay ni Mia Oyang. Lumayas ka, anong klaseng kapangyarihan ito napakalakas? Sa sandaling ito, maging si Eric, ang mga sundalo sa magkabilang panig, at ang mga tao na nakatali, lahat sila ay natigilan, nakatitig kay Mia Oyang na blanko, hindi masabing gulat. Tumakbo ka, sa isang alo ng kanyang kamay na jade, nakita niya ang isang nakasisilaw na puting ilaw na sumabog, tulad ng isang pagkabigla, napunit ang mundo. Si Eric ay walang oras upang mag-react, at direktang tinamaan ng puting ilaw. Isang hiyawan ang pinakawalan ni Eric, at ang buong tao ay nagwiwisik ng ulan ng dugo sa hangin, lumipad bigla, at sa huli ay malakas na tumama sa lupa. Sa sandaling lumapag siya, nanlaki ang mga mata ni Eric at hindi na siya humihinga. Nakita niyang butas ang butas ng kanyang puso sa butas ng dugo na kasing laki ng kamao, at patuloy na dumadaloy ang dugo. Ano ang Eric na ito ay ang bunso at pinakamalakas na commander sa New Moon Principality, ngunit sa oras na ito, hindi niya rin mahuli ang isang trick ng babaeng ito. Ilang sandali, ang buong Sunset City ay tahimik, sa wakas, nag-react muna si Abel, nakatitig kay Mia Oyang, hindi maitago ang kanyang kaguluhan at kabanalan. Ito ang Diyosa ng ilaw ay lumitaw, mabuhay ang Diyosa ng ilaw. Ang boses ay nahulog kay Abel, nahulog ang espada sa kanyang kamay at lumuhad patungo kay Mia Oyang. Puffs at puffs pagkatapos, libu-libong mga gwardya ng paglubog ng araw, pati na rin ang mga taong naaresto, lahat ay lumuhad patungo kay Mia Oyang, at sa parehong oras, ang mga dakilang tao ay sabay na sumigaw, kinilig ang langit. Mabuhay ang Diyosa ng liwanag. Ang Diyosa ng liwanag ay isang Diyosa ng hustisya na pinaniniwalaan sa mainland ng Roland. Sa 6 na duchy, maraming mga lungsod ang may mga dambana ng Diyosa ng liwanag. Mayroon ding dambana ng Goddess of Light sa Sunset City. Ngayon lang pinatay ni Mia Oyang si Eric sa iisang kilos. Ang lakas na ipinakita niya ay lampas sa imahinasyon ng lahat na naroroon, at siya ay dumating sa mundo bilang isang Diyosa ng ilaw. Patakbuhin sa sandaling ito, sa gitna ng hukbo ng Crescent Moon, hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at sa isang iglap, 10,000 mga sundalo ang tumakas mula sa Sunset City sa kahihiyan. Si Commander Eric ay patay na, at mayroon pa ring Diyosa ng ilaw na nagbabantay sa paglubog ng lungsod. Ang laban na ito ay hindi gaanong nakikipaglaban. Wow! Matapos tumakas ang Crescent Army, mabilis na lumakad si Abel kasama ang libu-libo niyang mga tauhan. Nang makarating siya sa harap, si Abel ay yumuko kay Mia Oyang 70 degree, at magalang na sinabi. Kagalang-galang na Diyosa ng liwanag, ang pangalan ko ay Abel, ang Panginoon ng Sunset City, salamat sa Diyosa para sa pagkilos at pagtulong sa amin na talunin ang kalaban. Sinasabi ito, si Abel ay napakamagalang, sa parehong oras, ang libu-libong mga sundalo sa likuran niya ay labis na gumalang na hindi nila ni dare na makita si Mia Oyang. Kabanata 3235, nang makita ang eksenang ito, kinagat ni Mia Oyang ng labi ang labi, medyo nadarama ng pagkawala. Ngunit sa susunod na segundo, itinaas pa rin ni Mia Oyang ang kanyang kamay, hindi mo kailangang maging magalang. Sa pamamagitan nito, tumingin sa paligid si Mia Oyang at nagpatuloy sa mabangis na labanan ngayon lamang,
Maraming mga lugar sa lungsod ang nasira. Dapat kang lumawak ng mabilis at pagkatapos ay ayusin ang mga tao. Seryoso, nais sabihin ni Mia Ouyang na hindi siya ang diyosa ng ilaw, ngunit nang maisip niya ang kanyang tunay na pagkatao, mahirap ipaliwanag ang kanyang totoong pagkakakilanlan sa mga ito. Mga tao oo, mabilis na tumango si Abel at inutusan ang kanyang mga tauhan na bumaba at linisin ang battlefield. Kasabay nito, inanyayahan niya si Mia Ouyang sa Temple of Light. Sa kabilang panig, si Daryl ay nakalutang pataas at pababa sa ilalim ng daloy ng ilog, at sa wakas ay nahugasan sa dagat. Hindi alam ni Daryl kung gaano siya katagal na koma. Naramdaman niya lamang na nagkaroon siya ng mahabang panaginip. Sa panaginip, sinipsip siya ulit sa magulong puyo, at ang paligid ay malabo ha. Sa wakas, naramdaman ni Daryl na nagkamalay siya at dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, natigilan si Daryl nang makita ang paligid. Nakita kong nakahiga ako sa isang simpleng kama na may isang simpleng kahoy na bahay sa harap ko. Isang patong ng light blue na pamahid ang inilapat sa sugat sa kanyang katawan, at ang pamahid ay nagpalabas ng isang mahinang samyo. Sa ilalim ng epekto ng pamahid, ang sugat ay nagsimulang gumaling. At sa labas ng pintuan ng kahoy na bahay, isang maliit na batang lalaki ang nakaupo doon, nangaasar ng dalawang maliit na alimango. Hindi kalayuan ang dagat, at ang tunog ng mga alon na tumama sa baybayin ay patuloy na dumarating. Fuck, sinagip ako ng isang tao nang makita ang eksenang ito, lihim na ungol ni Daryl, at pagkatapos ay dahan-daang umupo. Narinig ang paggalaw, ang maliit na batang lalaki sa labas ng pintuan ay tumingin kaagad, na may dalisay ng ngiti sa kanyang mukha, gising ka na ham. Tumango si Daryl, ipinakita ang isang bahagyang ngiti, salamat, niligtas mo ba ako? Umiling ang maliit na bata, iniligtas ka ng aking lolo. Ano ang pangalan mo, nasaan ito? Simon City, nagpatuloy si Daryl magtanong. City of Simon, ikiniling ng batang lalaki ang kanyang ulo, nagulat. Ang lungsod ng Simon ay malayo sa amin, at kabilang ito sa Principality ng Sky Star. Ito ang Pearl City at kabilang sa Principality of Crescent Moon. Ano narinig ito? Natigilan si Daryl, talagang napunta siya sa ibang pamunuan. Sa sandaling ito, nagpatuloy ang maliit na bata, ang pangalan ko ay Jack, at ang pangalan ng lolo ko ay Adolf. Siya ang pinakamakapangyarihang parmasyutiko sa Pearl City. Pagkatapos, itinuro ng maliit na bata ang sugat ni Daryl at mayabang na sinabi. Ang pamahid, sa iyong katawan, na tinawag na live fish oil ay naimbento ng aking lolo, at ito ay mabisa sa paggamot ng trauma. Haha, sa pagtingin sa pagmamalaki ni Jack, hindi napigilan ni Daryl na tumawa, at inabot at hinawakan ang kanyang ulo. Kung gayon maswerte ako, nga pala, paano ang iyong lolo? Inanyayahan siya ng pamilyang Duman. Narinig ko na ang dalaga ng pamilyang Duman ay may malubhang karamdaman at kailangan ng lolo punta ka sa paggamot sa kanya. Tumugon si Jack, kaagad, hinawakan ni Jack ang kamay ni Daryl. Mabuti ka muna, sinabi ng aking lolo, babalik siya sa madaling panahon. Ha? Huminga ng malalim si Daryl at tumango, sinalakay ni Rustin, nahulog sa bangin, at nababad sa tubig ng matagal. Bagaman mayroong pamahid ni Adolf, gumaling ng husto ang trauma, ngunit nagtagal din upang malinang. Haha, nang magpapatuloy pa rin sa pagpahinga si Daryl, bigla, narinig niya ang isang tunog ng mga yabag sa labas, at kaagad pagkatapos, nakita niya ang 12-dosenang mga sundalo na nakasuot ng sandata sa paligid ng kahoy na bahay. Nang makita ang mga sundalong ito, si Jack ay medyo natakot at mabilis na tumakbo sa bahay. Lihim ding nakasimangot si Daryl, hindi ba narito upang mahuli ang iyong sarili? Ngunit ito ang New Moon Principality, ang prinsipe ng Heavenly Star Principality, maaari ba siyang magkaroon ng napakahusay na kakayahan? Kabanata 3236, ito ang maliit na batang ito. Tulad ng lihim na pag-ungol ni Daryl, isang dosenang sundalo ang sumiksik, ang nangunguna, tinuro si Jack at sumigaw ng apong-apo ni Adolf, hulihin mo. Nang bumagsak ang boses, ilang sundalo ang sumugod upang hulihin si Jack. Kinilabutan si Jack, ngunit hindi niya maiwasang sumigaw, bakit mo ako hinuhuli? Ginagamot ng aking lolo ang iyong panganay na ginang.
Sa oras na ito, napansin din ni Daryl na ang mga sundalong nasa harapan niya at ang nagbabantay sa lungsod ang mga bantay ay iba. Matapos marinig ang mga salita ni Jack, naintindihan niya kaagad na ang mga ito ay dapat na pribadong bantay ng pamilya Duman. Ang iyong lolo sa oras na ito, ang namumuno sa bantay ay nginisyan, at sumigaw kay Jack. Nasa iyo pa rin ang mukha ng matandang Adolf, siya ang naging sanhi ng paglala ng kalagayan ng ating ginang. Galit na galit si Master Duman, nahuli ka namin at ipadala ka sa daan kasama ang iyong lolo. Ano narinig ito, natigilan si Jack, at saka umiling at sumigaw. Nagsasalita ka ng kalokohan, ang aking lolo ay may pinakamahusay na kasanayan sa medisina. Gayunpaman, ang mga gwardya na ito ay masyadong tamad na makipag-usap sa kalokohan, kinuha ang lubid, at direktang naisip Jack at pinalibutan siya. Hoy, sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Daryl, dali-dali siyang lumapit upang harangin si Jack sa likuran niya, at dahan-daang sinabi. Isang dosenang matatanda, binubuli ang isang bata, medyo sobra ba ito ha? Sa sandaling ito, ang mga tingin ng higit sa isang dosenang mga gwardya ay nagtagpo sa katawan ni Daryl, lahat sila ay mukhang masama. Sa susunod na segundo, isang gwardya sa ulo ang sumigaw kay Daryl. Sino ka, huwag kang maging nosy, magsasalita pa sana si Daryl, at sumugod si Jack upang sumigaw siya ay isang pasyente ng aking lolo. Mamamatay na siya nang una ko siyang makita, matapos gamitin ang pamahid ng aking lolo, halos ayos na siya ngayon. Sa puso ni Jack, lolo, ang kanyang kasanayan sa medisina ang pinakamahusay. Manahimik ka, galit na sigaw ng namumuno na bantay, at pagkatapos ay malamig na sinabi kay Daryl, lumayo ka sa paraan, o mahuhuli ka rin. Si Daryl ay hindi man lang nagpapanik, at mahinang sinabi, Don, huwag maging mapusok. Hindi ako sumusubok na gumawa ng gulo, kaya sumama tayo sa iyo, hanggat hindi mo binubuli ang batang ito. Ito, ang tinig ni Daryl ay hindi malakas, ngunit mayroong hindi mapag-aalinlanganan na aura. Pinag-uusapan nito, ayaw ni Daryl na magdulot ng gulo, ngunit ang kanyang buhay ay nailigtas ni Adolf. Ngayon ay nagkakaproblema si Adolf, kung hindi siya magtanong, tao pa rin ba siya Narinig ito, 12 ng mga gwardya ang nagkatinginan. Ang taong ito ay talagang kawili-wili, kapag ang iba ay nakatagpo ng ganitong uri ng bagay, nagtatago sila mula sa isang malayo. Mas mabuti siya, ngunit siya ang gumawa ng pagkusa upang maipadala ito sa pintuan. Dalhin mo itong sama-sama, sobrang pagkataranta, winagayway ng nangungunang bantay ang kanyang kamay, at sinamahan sina Daryl at Jack kasama ang kanyang mga tauhan patungo sa pamilyang Duman. Makalipas ang ilang minuto, dinala sina Daryl at Jack sa manor ng isang solong pamilya. Sa sandaling pumasok siya sa gate, nakikita ang kapaligiran ng manor sa harapan niya. Hindi mapigilan ni Daryl na huminga ng malalim, natigilan ang kanyang buong tao. Nakita ko na ang manor na ito ay napakalaki, sumasaklaw sa isang lugar na katumbas ng 2 larangan ng football, at mayroon ding isang hiwalay na hardin. Sa hardin, ang mga bulaklak ay nasa lahat ng dako, na kung saan ay hindi mailalarawan na tahimik at matikas. Hindi nagtagal, pagdating ko sa isang tahimik na maliit na patio sa likuran, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatali ng 5 bulaklak. Ang matanda ay nagsuot ng gown na puno ng mga patch, ito ay si Adolf. Sa paligid ng Adolf, maraming mga gwardya ang nakatayo, nagkatinginan. Sa pintuang daan ng patio, isang matandang lalaki na may napakagandang kasuotan ang tahimik na nakaupo, ang kanyang mga mukha ay mabait, ngunit ang kanyang mga mata ay malamig. Ang matandang ito ay ang patriarka ng pamilyang Duman, si Duman. Kabanata 3237, Pamilyang Duman ay isa sa mga pinakamahusay na pamilya sa Pearl City, at bilang patriarka ng pamilya, ang matandang ginoo ay sikat din sa Pearl City. Lolo, sa sandaling ito, hindi mapigil ang sumigaw ni Jack nang makita niya si Adolf. Nang makita na nahuli ang kanyang apo, nanginginig si Adolf at lumuhad kay Duman, nagmamakaawa. Master Duman, lumalala ang sakit ni Miss, kasalanan ko lahat ito. Wala itong kinalaman sa aking apo, mangyaring pakawalan siya. Tumayo si Duman dahan-dahan, walang kaunting pagindayog sa kanyang mukha, at gaanong sinabi Adolf, orihinal na ako ay naniniwala sa iyo. Hindi ko inaasahan na makakagawa ka ng isang seryosong pagkakamali ngayon, alam mo, si Lolita.
Ito ang aking minamahal apong babae at ang huling dugo ng aming pamilyang Duman. May mali siya, paano kita patatawarin matapos sabihin ng huling pangungusap, ikinaway ni Duman ang kanyang kamay. Tapon si Adolf at ang kanyang apong lalaki sa dagat. Pakainin ng mga peteng, ang tinig ay hindi malakas, ngunit ito ay napaka-majestic at mabuhok. Sa sandaling ito, nanginginig si Adolf at umupo sa lupa na halos gumuho, ang kanyang matandang mukha ay lubhang mapatla. Ayokong pakainin ng mga peteng, takot din si Jack at hindi mapigil ang umiyak. Lolo, ayokong pakainin ng mga peteng, patuloy na nagpupumilit ang batang katawan, nakapagpukaw ng awa. Gayunpaman, ang mga nakapaligid na gwardya ay hindi nagalaw, at kapag umakyat sila, kailangan nilang kaladkarin ang mga lolo't lola. Humawak ka, sa sandaling ito, hindi na nakatiis si Daryl at hindi mapigil ang sumigaw. Ha? Sa isang iglap, ang mga mata ng madla ay nagtipon kay Daryl. Ang pansin ni Adolf ay palaging nakatuon kay Jack, at hindi niya binigyang pansin si Daryl hanggang noon, masaya ang mukha niya. Gising ka na, nahulog ang boses, at bumaba muli ang kanyang ekspresyon. Ang tinaguri ang mga magulang ng isip ng mga doktor, masayang-masaya si Adolf nang makita ang kanyang mga pasyente na napakabilis, ngunit sa pag-iisip ng kanyang sitwasyon, hindi niya mapigil ang makaramdam ng kaunting desperada. Tumango si Daryl, at magalang na sinabi kay Adolf, "Ikaw ay Senior Adolf, salamat sa pagligtas mo sa akin." Senior, narinig ang pangalang ito, natigilan si Adolf. Hindi pa siya tinawag na senior sa Roland Continent, at naramdaman na kakaiba. Adolf, sa sandaling ito, nag-react si Duman at nakasimangot kay Adolf. Sino ang taong ito? Majay, gising kaagad, totoo na sagot ni Adolf. Nang bumagsak ang boses, hindi mapigilan ng isa sa mga gwardya na nahuli si Daryl na. Nang puntahan namin ang bata, sinabi ng taong ito na magsasama sila, kaya nasalo namin ito sa daan. Ha? Narinig ito, malungkot ang mukha ni Duman, at napatingin siya sa taas at pababa kay Daryl. May hakbangin kang susundan, ano ang gusto mong gawin? Iligtas si Adolf. Ang tinig ay hindi malakas, ngunit may isang malakas na pakiramdam ng pang-aapi. Huminga ng malalim si Daryl at seryosong sinabi. Siyempre, iniligtas niya ang buhay ko, hindi ko lang siya mapanood na mamatay. Haha, narinig ito, hindi mapigilan ni Duman na tumawa, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa paghamak. Boy, hindi maliit ang tono, alam mo ba kung nasaan ito? Nahulog ang boses, at tumawa rin ang mga nakapaligid na gwardya. Ang taong ito ay may problema sa utak niya, hehe, pagtingin sa mga may sakit, ang kanyang tono ay hindi maliit. Sa tingin ko siya ay isang baliw, nakapaligid na talakayan ay dumating, walang pakialam si Daryl, ngunit tumingin sa Duman, dahan-dahan. Dahan-dahan na sinabi, hindi ka maintindihan, hindi ko sinisikap na iligtas ang Senior Adolf sa lakas. Narinig ko na ang iyong apo ay malubhang may sakit. Alam ko lang ang kaunting kasanayan sa medisina, patingin sa akin. Kung mapapagaling ako sa siya, sana mailabas mo si Adolf. At paano ang tungkol sa kanyang apo? Kabanata 3238. Ano narinig ito? Hindi mahalaga na si Duman o lahat ng tao sa paligid, lahat sila ay natigilan. Alam ng batang ito kung paano magpagaling, ikaw sa wakas, si Adolf ang unang nagreaksyon. At sabik na sabik kay Daryl, huwag kang magsalita ng kalokohan. Kung alam niya ang mga kasanayan sa medisina, paano siya napakasugat, nakahiga sa tabing dagat, nahimatay, sa hindi ko ito nahanap ng mag-isa, patay na ako noon pa. Nang bumagsak ang mga salita, hindi mapigilan ng Duman na mapangot siya, at malamig na sinabi kay Daryl. Pinahahalagahan ko ang iyong lakas ng loob, ngunit ikaw, isang matalinong tao tulad mo, napakaraming nakita ko. Sinabi mo na magpatingin sa doktor para sa aking apong babae. Tunay bang nagpapaliban ng oras? Tama, tulad ng sinabi niya. Isang ningning ng ilaw ang samilaw sa mga mata ni Duman. Naisip mo ang tungkol sa mga kahihinatnan ng paglalaro ng isang maliit na trick sa aking natatanging pamilya. Ang boses ay nahulog, at si Duman ay nabasag. Ang nakakakilabot na aura ay napakalaki. Tumalon ka, huminga ng malalim si Daryl at mukhang kalmado. Hindi ako nagbibiro. O nag-aalangan din ako ng oras. Sa pamamagitan nito, puno ng katapatan ang mga mata ni Daryl. Gayunpaman, ang buhay naming tatlo ay nasa inyong mga kamay, at ikaw aking apo, wala nang ibang pag-asa,
bakit hindi mo ako hayaan na subukan? Kung magtagumpay ako, bitawan mo kaming tatlo, kung nabigo ito, itapon mo ako sa dagat. Narinig ito, daing ni Duman, dahil tama si Daryl, ang sakit ng kanyang apong babae ay lalong lumala, at maging si Adolf ay walang magawa. Masasabing nakahiga siya sa kama naghihintay na mamatay. Dahil ang taong ito ay lubos na may kumpiyansa, bakit hindi mo siya subukan? Paano kung nailigtas talaga ang apo okay? Sa wakas, nag-isip-isip si Duman ng ilang minuto, at tumango kay Daryl, naniniwala ako sa iyo minsan, kung magsisinungaling ka sa akin, ikaw ay nasa iyong sariling peligro, ngumiti si Daryl at hindi nagsalita. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga nakapaligid na bantay ay natigilan, ang mga matatanda ay talagang sumang-ayon sa taong ito. Aking Panginoon, sa sandaling ito, isang matabang babaeng nasa edad na 30s ang lumabas sa silid na may mukha na puno ng laman, na nagbibigay sa mga tao ng isang mapait at masamang pakiramdam. Ito ang tagapangalaga ng bahay ng eksklusibong pamilya, si Laura. Si Laura ay naging isang kasambahay sa eksklusibong pamilya ng higit sa 10 taon, at may isang pangunahing posisyon. Sa oras na ito, si Laura ay masigasig na tumingin at sinabi kay Duman, Panginoon ko, ang taong ito ay walang kakayahang makita. Paano mo iligtas ang dalaga, huwag kang lokohin. Nagalit si Duman, at malamig na sinabi, napagpasyahan ko na. Ngayon, huwag mo siyang subukan, mayroon ka bang paraan upang mailigtas si Lolita? Namula si Laura at naging pipi, tamad na tamad si Duman na magsalita ng kalokohan, kumaway ng kamay at sumenyas sa gwardya na habaran si Daryl. Daryl ang kanyang mga kamay at paa, at sinabi kay Duman nasaan na si Miss Lolita. Maaari ba akong tumingin? Tumango si Duman at sinenyasan si Daryl na pumasok sa silid sa likuran niya. Si Daryl ay pumasok sa silid at natigilan nang makita ang eksena sa harapan niya. Nakita ko ang isang payat na figura na tahimik na nakahiga sa mabangong boudoir, na may perpektong mga kurba at pinong mga tampok, ngunit ang kanyang mukha ay mapatla na may kaunting sakit. Ito ang panganay na ginang ng natatanging pamilya, si Lolita. Ang Lolita na ito kamukha ni Zuaner. Sa sandaling ito, blanko si Daryl na nakatingin kay Lolita. Nararamdaman lamang niya ang pagbas ng utak niya. Nakita niya na ang hitsura ni Lolita ay 9 puntos na katulad ni Liu Zuan, maliban sa kanyang mga mata na kulay asul na kulay. Ilang kakaibang kagandahan, sa hindi inaasahang pagkakataon, sa iba't ibang mundong ito, makakasalubong ko pa rin ang isang kagandahang kapareho ni Zuaner. Sa sandaling ito, ang natatanging pinto sa tabi niya ay nagbukas ng kanyang bibig at sinabi nakita rin ito ng mga tao, maaari ka bang magkaroon ng paraan upang gamutin ito? Kabanata 3239. Oo, napatahimik si Daryl, tumango at sinabi may paraan, ngunit mas nakakagambala. Isang sulyap lang ngayon, nakumpirma ni Daryl, ang Lolita na ito ang malamig na enerhiya ay pumasok sa katawan, na nagdudulot ng panghihina at kakulangan. Ang sakit na ito ang pinakamahirap gamutin, mukhang mali ang ginamit ni Adolf na gamot na nagpalala sa kalagayan ni Lolita. Ngunit para kay Daryl, ito ay isang piraso ng cake. Kung sa bagay, natutunan ang mga kasanayang medikal ni Daryl mula kay Divine Farmer. Narinig ang sagot, laking gulat ni Duman, sa oras na ito, hindi nagsasalita ng kalokohan si Daryl, at sinabi kay Laura pumunta ka, maghanda ka ng isang malaking kahoy na bar aisles. Swish, sa sandaling ito, ang mukha ni Laura ay labis na pangit. Siya ang punong tagapangasiwa ng eksklusibong pamilya. Palagi niyang inuutusan ang iba sa kanyang sarili, at ang taong nasa harap niya ay sumisigaw pa sa sarili. Ngunit nang makita si Duman sa tagiliran, hindi nang ahas si Launa na sabihin, at nagmadaling maghanda. Hindi nagtagal, handa na ang kahoy na bar aisles, lumalakad si Daryl sa istante sa gilid at pumili ng ilang mga halaman. Si Lolita ay nagkasakit ng higit sa 1 taon, at ang mga halaman sa silid ang lahat. Matapos pumili ng mga halamang gamot, diretsyong itinapon ni Daryl sa kahoy na bar aisles, at pagkatapos ay hiniling sa mga tao na punan ang mainit na tubig. Matapos ang lahat ay handa na, pumalakpak si Daryl at sinabi kay Duman, o sige, ngayon maaari mong pahintulutan ang babaeng magbabad. Magbabad na rinig ito, parehong sumimangot sina Duman at Launa. Kumuha lamang ng ilang mga halaman, itapon ang mga ito sa mainit na tubig, at hayaang magbabad ang mga tao upang pagalingin ang sakit.
Sa wakas, nag-react si Duman at tinanong si Daryl na gagamot ba kayo ng isang sakit, bakit hindi ko pa naririnig ito? Haha, bahagyang ngumiti si Daryl at casual na sinabi ito ay tinatawag na isang gamot na paliguan, kayong mga tao. Ito ay wala dito talaga, syempre hindi ko alam, wala tayo dito. Ano ang ibig mong sabihin sa sandaling ito? Nakasimangot si Duman at naguluhan ang kanyang mukha. Panginoon ko, sinabi ko na ang taong ito ay sinungaling. Hindi mapigilan ni Launa na sumigaw, nakatingin sa titig ni Daryl na puno ng panunuya. Itapon mo lang ang isang gamot na halamang gamot sa tubig, at makagagamot nito ang sakit. Masyadong nakakatawa lihim na nakasimangot si Daryl, medyo may galit, ngunit hindi siya nag-abala na bigyang pansin si Launa. Ngayon lang ang temperatura, kung huli, kapag malamig ang tubig, hindi magiging maganda ang epekto. Sinabi ni Daryl kay Duman, nag-atubili. Tumango kaya, si Miss Launa ay nagpunta upang kunin ang mga barrels. Sinabi ni Daryl na hangin na nakadirekta sa pinto at sinabi lumabas ka sa akin. Ang apong babae ng pamumulaklak ng kabataan, dalisay, magbabad sa kahoy masyadong nakalantad ang bar aisles, paano mo hahayaan itong makita ni Daryl? Mabuti, tumango si Daryl sa pagkaunawa, at sinundan si Duman sa pintuan. Sa sandaling ito, sina Adolf at Jack, na naghihintay sa labas, biglang nakatuon kay Daryl. Kumusta? Hindi mapigil ang tanong ni Adolf. Sa oras na ito, ang puso ni Adolf ay halos magulo. Walang ganap na paraan para sa sakit ni Lolita, ngunit sinabi ni Daryl na maaari itong gumaling, nakagagamot ba talaga siya, o nagpapaliban siya ng oras. Kasabay nito, nagtanong din si Jack kay Daryl na nagtataka, alam mo ba talaga kung paano magpagaling? Pakiramdam ang tensyon ng apo at apo. Hindi mapigilan ni Daryl na tumawa at tumango ng aliw. Senior, wag mag-alala. Si Daryl nakasandal sa haligi ng pinto at tahimik na naghintay. Si Duman ay nakaupo sa upuan sa gilid, kalmado sa ibabaw. Ngunit sa kanyang puso, medyo nag-alala siya. Ngunit may kaunting umaasa din, aking Panginoon. Matapos ang buong kalahating oras, nang makita si Duman na hindi makapaghintay, narinig ko ang sigaw ni Launa mula sa silid. Gising na si Miss Lolita. Gising na ang tinig ay malakas at malinaw, sa sorpresa. Kabanata 3240, napailing ang diwa ni Duman, mabilis siyang lumakad, nakita ang eksena sa loob, biglang ngumiti. Nakita ko na si Lolita, na orihinal na nagkakasakit, ay may pulang ilaw sa kanyang maislan na mukha sa oras na ito, at ang kanyang buong tao ay mas masigla din. Lolo, pagkakita ni Duman na papasok, marahang sumigaw si Lolita, mas maganda ang pakiramdam ko. Iniligtas ba ako ni Adolf bago ang pampaligo sa gamot? Si Lolita ay masyadong mahina at halos koma. Hindi pa alam ang sitwasyon, okay. Okay, sa oras na ito ay labis na nasasabik si Duman, hindi si Adolf, ngunit isang batang Ginoo. Matapos magsalita, lumingon si Duman at sinigawan si Daryl sa labas ng pintuan nito. Si Daryl mangyaring pumasok kaagad. Dahil sa siya ay napakasaya, si Duman sa oras na ito ay nakalimutan. Ang apo na babae ay babad sa isang kahoy na bar aisles, kaya't napakaabala. Narinig ang tawag, ngumiti si Daryl at naglakad papasok. Nagtagumpay sa sandaling ito, ang parehong Adolf at Jack na nakatayo sa labas ay gulat na gulat. Parehong mga lolo't lola at apo ang inakala na si Daryl ay nag-aantala ng oras at hindi na nila mailigtas ang mga tao, ngunit hindi nila inaasahan na talagang nagtagumpay siya sa pagliligtas kay Lolita. Damn it! Pagpasok sa silid at nakikita ang eksenang nasa harapan niya, hindi mapigilan ni Daryl na sumuso sa hangin, at natigilan ang buong tao. Nakita ko na si Lolita ay nagbabad sa isang kahoy na bar aisles. Kumpara sa dati niyang mahina na hitsura, siya ay halos ibang tao. Siya ay hindi mailalarawan na maliwanag at gumagalaw, lalo na ang kaakit-akit na kurba, na kung saan ay umuusbong sa tubig. Nararamdaman ang tingin ni Daryl, biglang namula ang mukha ni Lolita. Hoy, hindi mapigilan ni Lolita sa tabi niya na akusahan si Daryl, bakit mo ako tinitingnan, wala talagang alituntunin. Napagan ang loob ni Daryl, sobrang nahiya. Tumawa si Duman, at mahinang sinabi. Kasalanan ko, masaya lang ako, nakakalimutan na hindi pa nagpapalit ng damit si Lolita. Sinabi niya, kinuha niya ang kamay ni Daryl, lumabas ng silid. Ano ang pangalan ng asawa mo, saan ka nang galing? Nang makalabas na siya,
Magalang na tanong ni Duman na tuluyan nang wala sa dati niyang kayabangan. Ang pangalan ko ay Daryl, yun taong gala ako, saglit na nag-isip si Daryl at sumagot. Mas mabuti na huwag sabihin ang naranasan ko sa Atlantis. Tumango si Duman na nakangiti, at patuloy na nagtanong narinig ko na ikaw ay malubhang nasugatan dati, at pagkatapos ay naisave ni Adolf O. Napakamot ng ulo si Daryl nag-iisip habang bumubuo ng isang kasinungalingan. Kahapon ay sumakay ako ng isang bangka sa pamamagitan ng Pearl City. Hindi ko inaasahan na ninakawan ako ng isang gang ng mga pirata. Sa huli ay nahulog ako sa dagat at wala akong alam. Si Duman ay walang pag-aalinlangan, at sinabi ng simpatsya. Iyon ang kaso, by the way, hindi ko alam si Daryl kung nasaan ka natutunan ng mga kasanayan sa medisina na kakamangha. Ito na pag-isipan ni Daryl, at ngumiti. Ito ay isang sinaunang libro na hindi ko sinasadya nakuha naglakbay ako dati. Sa pamamagitan nito, sumulyap si Daryl sa silid sa likuran niya, nagpatuloy siya. Sa paliguan ng gamot ngayon lang, papayag akong magbabad si Miss Lolita minsan sa isang araw sa loob ng 3 buwan at gagaling siya. Umiling ulit si Duman, at mabilis na umorder na bumaba. Pagkatapos, nag-isip si Duman ng isang bagay at sumenya sa katabi niya mabilis, makuha ang gantimpala. Narinig ang utos, ang isa sa mga alipin ay nagmamadaling tumugon, at pagkatapos ay lumakad na may dalang isang kahon. Pagdating niya, binuksan ng lingkod ang kahon, at natigilan si Daryl. Nakita kong puno ito ng mga gintong barya, libu-libo sa kanila. Iniligtas mo si Lolita, ito ang mga gantimpala. Nakangiting sabi ni Duman. Si Daryl ay nag-react at nagmamadaling sinabi masyado itong magalang, ngunit hindi ko talaga kailangan ng pera. Ibigay ang mga gintong barya na ito kay Adolf at sa kanyang mga apo.